yung ating title, Jesus did it for our sake. So, sisibis natin yan. Ibig sabihin, si Jesus, ginawa ito sa'yo, para sa'yo. Ibig sabihin, handa siya. Ginawa niya ito para sa'yo. Now, most of the time, naririnig natin, namatay siya sa cross para sa iyong kasalanan. Pero hindi lang doon. Hindi doon nagtatapos. It's just a bit. Maliit lang yun yung ginawa niya para sa iyong kasalanan. Kunti lang yan. But today, paki-equip yun man. Ito yung aking text. 2 Corinthians chapter 8, verse 9. Basahin natin ng sabay-sabay. 1, 2, 3, go. For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sakes he became poor, so that through his poverty might become rich. So clear, di ba? So naging mahirap siya para sa atin. Siya ay namuhay, ang tawag niya din poverty, become. So bawat isa, yun talaga yung kanyang desire para sa bawat isa sa atin. Pero hindi yung binibigay na libre. So tingnan natin, next slide. Sabi nito, most people today are working for their survival. Karamihang tao ngayon, sasabihin ng magulang, mag-aral ka ng mabuti para maiangat ang buhay mo sa atin, hindi ka kawawa. Kailangan makapagtapos ka ng 4-year course. Kailangan makapagtrabaho ka. Kailangan kumita ka para maging maayos ang buhay mo. Ang tawag yan ay survival. It means just for your own survival. Ang buhay na ganyan ay nakaka-stress. Kasi nagtatrabaho ka para sa iyong kailangan. Nagtatrabaho ka para pambili ng bahay, pambili ng sasakyan, pang-travel, pang-enjoy. Sabi nga nila, sige, trabaho ka ng trabaho, tapos mag-bakasyon ka at mag-enjoy. Ayan, pagkatapos sa trabaho. Sabi nga ng isa, kilala ko, sabi niya, nag-retire na siya. Ibig sabihin, bata pa siya. I-take all niya lahat, nagpabayad siya. Ngayon, meron siya tindahan, sabi niya, sana manalo ako ng loto. Tapos, travel ako ng travel. Sabi niya, pagkatapos ng maubos, uwi ka naman. Sasabihin ko naman, sana manalo ako ng loto. Sana magkapera ako ng malaki. Tapos, magka-travel ka naman, tapos babalik ka. Hindi na lang bang buhay? Routine? Hindi. Hindi ganun ang buhay. Yung trabaho ka ng trabaho, sige, accumulate lang. Well, pagkatapos, uupo ka na lang. Ang saklab. Pero hindi ganun ang buhay. More than that. It's more than that. Kasi mapupuring ka, ganun at ganun eh. Routine. Routine yan. Alam mo, nabot mo yung pangarap mo. Nagkabahay ka, nagkasakyan ka. Ano nang sunod? Ano nang sunod? Hanggang gudo na lang bang buhay? Sabi ng isang nanay, sabi niya, pagkatapos mo mag-graduate, pagkatapos mo magtrabaho, pagkatapos mo nagkapamilya, pagkatapos mo nagkaroon ng bahay, ng sasakyan, ano nang susunod? Ano nang gagawin ko? Ayun naman nila. Ano nang susunod? Because their mind is always survival. Hanggang ganun lang karamihan. Nagtrabaho, kumita, bumili ng gusto, bili sa Lazada o sa Shopee o kung saan man. Ano yung gadget na latest? Ano yung travel? Ano yung post na ng post? Traveling ko, makikita mo. Ang saya mo. Walang problema doon. Hindi ko sinasabing mali. Hindi ko sinasabing kasalanan. Walang problema doon. But, kung yun ang magiging motivation mo, hanggang doon ka lang. Ibig sabihin, hanggang doon lang yung kagalakan mo. It's not just the money. Life is not about that. So people are working hard so that someday, mag-relax na lang. Yung iba sabi nila, pa-reels na lang. O diba? Yun yung kanilang kagalakan. Tapos yung iba, ay paghapon ka na ng cellphone, manood ng YouTube. Yun na lang yung pagkatapos na, mabuboring ka din. Now, people are establishing their business, nagtatrabaho, na-establish mo ng business, ang daming mga meron siyang, gaya ng kilala ko na, nagtrabaho siya sa nurse, tapos mayroon na siyang gasolinahan, mayroon na siyang hardware, mayroon na siyang, isa pa yung water refilling, so ibig sabihin, naka-establish yung business niya. Now,
Tapos nung ano sunod, ay nakatraffic din ang halos lahat na napuntahan ko na alam mo. Lahat ng gusto niyang kainin, nakain niya na. And people are inventing different schemes para to earn big amount. Ayan, karamihan na nainganyo. Uy, ganito lang ilagay mo, kikita ka na. Itong ibenta mo, kikita ka na. So, ang laki nung kanilang ganansya. Yan. So, he will get a job, do a sideline, save money to spend it for himself, to buy things he wanted to buy. Yun yung karamihan. Ikaw, ano ang gusto mo maging? Siyempre, meron. Pagkatapos pag kumita ka na, anong pangarap mo? Ganun karamihan sa atin, di ba? So, you will get a job, get a house, car, mag-travel, mag-enjoy. You have to pay for your enjoyment. But, mayroong hinahanap ka pa din. Pagdating mo sa ganung panahon, mayroong disenyo sa'yo ang ating karapatan. Hanggang hindi mo yan nakit, hanggang hindi mo natutuklasan, kahit may pera ka na, kahit dapat mo na yung pangarap mo ngayon, mayroon ka pa rin hinahanap. Bakit? Kasi hindi yan yung disenyo sa'yo. Ang pagka-disenyo sa'yo ni God, alamin kung ano yung purpose mo. May kinalaman yan sa galing mo. May kinalaman yan sa talino mo. May kinalaman yan sa experiences mo. May kinalaman yan sa kalagayan mo. May kinalaman yan sa lahat ng pinagdaanan mo. Kaya walang aksidente. Kaya sinasabi, all things work together for good. Naulitin ko, there's nothing wrong with all those things. But, anong sabi ni Jesus Christ sa mga bagay na yan? You are just living for survival. Anong sabi ni Jesus sa Matthew chapter 6, verse 25? Ang sabi niya, therefore, I tell you, do not worry about your life, what you will eat or drink, or about your body, what you will wear. Is not life more than food, and the body more than clothes? Ayan ang tao ngayon. Anong tawag ni Jesus Christ sa ating kinangangan? Anong tawag ni Jesus Christ sa pinagtatrabahuan mo na magkaroon ng bahay? Anong tawag ni Jesus Christ sa pinagtatrabahuan mo para mabuhay? Ang tawag niya ay worries. Diba? Do not worry. Do not worry. Do not worry. Ibig sabihin, yung survival na pinagtatrabahuan mo ay hindi yan ang sinasabi, tinutukoy ang dahilan bakit ka nandito sa mundo. Ang daming tao ngayon, pag pinagpapala siya ni Lord, sasabihin, wow, pinagpala mo ni Lord. Don't you know that the devil also blesses you? If you do not know your purpose. Akala mo, tuwang-tuwa ka. Ang mabait na tao ay pinagpapala ng Diyos. Hindi mo yun. Which is tama naman pag sumusunod ka sa batas at tuwang-tuwa ka pag pinagpapala. How about pag yung karanasan mo ay hindi maganda? Yun, nakabalandro ulit kung ano yung kanyang nadadaanan. But Jesus Christ considering us worries of life. Do not worry. Ang buhay daw ay sobra pa sa pagkain, sobra pa sa pananamit, or sobra pa sa mga material na bagay. Sabi nila, syempre may buhay na walang hanggan. Tama yun. Pero ang buhay na walang hanggan na tinutukol ay hindi lang sa langit. Ngayon, nararanasan, pwede mong maranasan yung eternal life. At yan yung tinatawag natin na buhay dito sa lupa na parang nasa yun ang gusto niya na maranasan mo. Pero may sikreto doon. Tuloy mo naman. Ayan. Mark 4:19, but all, ito yung parable ni Jesus Christ. All too quickly the message is crowded out by the worries of this life, the lure of wealth, and the desire for other things. So no fruit is produced. Ito naman galing sa parable of the seed. The sower. Alam niyo yun, yung nagtanim. Nagtanim siya, tapos minapunta sa pat, minapunta sa patinig, minapunta sa mga bato-bato, minapunta sa soil. So ito naman, sabi niya, yung mga tao na yung kanilang, yung buto ay napunta sa patinig. At ang sabi niya, ito yung mga tao na ang kanilang isipan ay punong-puno ng worries. Ano nga yung worries? Sabi ko kanina, food, clothing, and shelter.
magkabahay, magka-kutse, magka-pera, maka-travel, mag-enjoy sa life. Yun ang kanyang nakaka-crowd sa isipan niya. Kaya, sabi niya rito, the lure of wealth and the desire for other things. Mga bagay-bagay. So, walang fruit na ina-produce. Ano yung fruit mo? Yung galing mo, yung potential mo. May galing ka na binigay ng Diyos. At kapag nakita mo yung galing mo, may kinalaman yun sa purpose mo, and that you will begin to produce your fruit. Dahil busy ka nakita ng pera. Busy ka dahil kailangan kumita ko, kailangan magkapera ko, kailangan umangat ang buhay ko, kailangan maabot ko ito, kailangan makabili ako nito, kailangan makabili ako ng gano'n. So, dahil yun ang na-occupy ang isip mo, wala ka ng panahon para mag-produce ng fruit. Wala kang panahon para alamin saan ka magaling. Wala ka ng panahon para tuklasin kung ano yung layunin bakit nandito sa mundo ito. Wala ka ng panahon para pag-aralan ano ba, bakit ba ako nag-i-exist sa mundo ito. Yung pandemic, ang habang panahon, di ba? Paano yung ginugol yung pandemic? That was the time na dapat ang karamihan sana ay may panahon para makita kung anong fruit nila na produce. Anong fruit mo? That's your fruit. Yung galing mo, tukusin mo. Saan ka ba magaling? Lahat tayo ay mayroong need. Lahat tayo ay may talent. Lahat tayo ay may passion. Alamin mo lang kung saan yung pinaka. At doon mo, kasi mag-iisip ka. So yung pag-aaral mo, pagpunta mo sa school, bahagi yan ng pag-training sa'yo para malaman mo kung saan ka ba talaga magaling at para ma-refine ang iyong gift. Kaya dapat yung course na kukunin mo, may kinalaman doon sa galing mo. May kinalaman doon sa passion mo. May kinalaman doon sa gusto mong gawin. Gusto mong gawin yun ilagay ko yun sa kanya. So dapat yun. Kung ano, hindi lang yung, ito kasi sikat siya. Ang ganda magpatignan, nakadamit ng puti. Or, mag-retire ko kasi gusto ko mag-ikot sa mundo kasi gusto ko kumita ng malaking pera. So, yun yung karamihan, di ba? Survival. Kapag ang isang taong dahilan niya ay kumita ng malaking pera at maingat ang buhay, ang tawag niyan ay survival. Ang tawag niyan ni Jesus Christ ay worries of life. Kaya dapat ang purpose mo sa buhay. Kasi life is more than life. So, sabi dyan, in order that we will experience. So, karamihan tao, in order, bago sa inyo, to the point that dahil ang tao nasa isip niya ay survival, nasa isip niya ay kumita, pero hindi mali yun hindi ko sinasabi hindi ka na mag-aral, no? Mag-aral ka para ma-refine ang gift mo. Mag-aral ka para matukusan mo yung gift mo. Mag-aral ka para ma-develop kung anong galing mo. So, pero kung ang motivation ng isang tao ay for survival, para kumita ng pera, magkaroon ng bahay, magkaroon ng sasakyan, tapos ko yung gusto ko, mag-travel ako someday, kapag yun yung pinaka-aim mo, pinaka-goal mo, yun yung pinaka-dahilan mo, yun yung motivation mo, to the point that you have no time to listen to the teachings of Jesus Christ, kasi siya yung may karapatan, wala ka ng panahon na malaman. So remember, He is our Creator. God is our Creator. Siya ang lumikha. Ang isang manufacturer, bago niya gawin ang isang appliance or gadget, mayroon siyang purpose. May dahilan. For example, yung cellphone, ito lagi kong ginagamit na illustration, lahat na gadget, lahat ng parts ng cellphone na yan para makakommunicate ay ilalagay niya para matupad ang layunin. So sa atin, ganun din. Bago ka nilikha ni God, lahat na resources mo, lahat na kailangan mo, lahat na galing mo, lahat na mayroon ka, may kinalaman yan sa pagtupad ng layunin sa buhay. At kung nakita mo yon, sigurado, hindi ka na ma-stress ng iyong kailangan. Hindi ka ma-struggle. Although mayroong training na madadaanan, but you will be able to survive or to thrive ang family nila. So, linisin nyo ka ni God. So, siya ang ating creator. Sino ang ating creator? Is God your creator? Yes. Do you recognize that God is the one who gives you life? Yes. So, dahil kinikilala mo siya ito, siya ang nakakaalam bakit ka pinanganak. Bakit ka nandito sa mundo ito?
He's our manufacturer na dinisenyo ang bawat isa sa atin. Therefore, He is the only one who has the right to tell us and authority to tell us ano ang dapat natin gawin. Siya nag-disenyo eh. Di ba pag pumili ka, may manual? Anong susundin mo? Yung manual o sinasabi ng ibang tao na walang alam sa atin? Hindi, yung manual, di ba? Hindi haka-haka na hindi. Kailangan po ang sasakyan na ito. For example, may sasakyan ka na Montero, hindi kasi hindi ka gusto ko. Hindi mo pwede gawin yun. Sundin mo ang sinasabi na manufacturer para hindi masira iyong sasakyan. So, ganun din sa buhay natin. Sino may karapatan na magsabi kung anong dapat sa buhay mo? Ang ibang tao? Hindi. Sinasabi ko sa UTS, someday, hindi ko mag-college, kung magkakaroon kayo ng subject na UTS, I don't know, baka ma-confuse lang kayo. Kasi ang sabi ng psychologist ganito, ang sabi ng sociology ganito, ang sabi ng anthropologist ganito, ang sabi ng iba-ibang area. But the only one, ngayon ang dami yung napapanood sa YouTube. Yung YouTube, ang dami yung naririnig. Ang dami mong nababasa sa aklat na nagpo-post sa AV, nagpo-post sila. Sinasabi nila ng buhay. Ano nga yun? Hindi ko makalimutan eh. Bago ka daw makaranas ng success, kailangan mo munang ma-stress. Tama ba yun? Hindi, sinasabi niya lang yun. But, the Creator says, wala stress. Amen. Kasi alam mo yung dinisenyo niya sa'yo, nandyan na lahat eh. Lahat na galing mo, lahat na kailangan mo, lahat na training mo, provide niya na. Mas-stress ka pa? Hindi na. Eh bakit ka na-stress? Siguro hindi pa natin alam yung ating layunin. Or, may mga batas at tuntunin na dapat natin matutunan. Kasi hindi naman natin alam lahat. That's why we need to be a student of Jesus. Amen. So, kaya ka pumunta dito sa church para maturuan. And remind you, di lahat ng churches ang magtuturo ng purpose sa life. Ang karamihan tinuturo nila, mag-ready na kayo kasi parating na si Jesus Christ. Tanggapin mo si Jesus Christ para maligtas ka. And every Sunday, they will just motivate you. Puguon, sige lang, kaya mo yan. Every Sunday, sige lang, kaya mo yan. Pagbalik mo, sige lang, kaya mo yan. Ano ba ito dito? Why? Because there's no principle. They always think about Jesus, but they don't teach the teaching of Jesus Christ. Hindi tinuturo kung ano yung tinuturo ni Jesus Christ. Kaya mahalaga. So, we listen to different people whom God did not authorize. Hindi in-authorize ni God. You are designed according to His plan, according to everything, according to His purpose. At lahat ay din-provide niya. So, Jesus came. Pero, ano-anong ginawa ni Satan? Gusto niyang alisin yun. Binulag niya ang karamihan. But, Jesus came to restore the life that He designed for us. Yun ang isang dahilan, sabi ko kanina, di ba, naririnig natin si Jesus Christ na matay sa cross para sa ating kasalanan. It's nakikita yun. But, the very reason, bakit pumunta dito si Jesus Christ ay para ibalik sa'yo yung buhay na nangangis. Hello? Are you here? Yes. Narinig nyo? Pumunta dito si Jesus para iparanas, maibalik sa'yo, maranasan mo ulit yung buhay na successful and prosperous. Yun yung kanyang disiplina. Eh pag di mo naranasan yun, huwag mong sisingin si God. Huwag natin sisingin si God. Anong gawin natin? Lord, anong gawin ko? Para maging masaya buhay ko. Anong gawin mo? Wala yan sa material na bagay. Because those things will just give you worries in life. So, when you go to church, that's just for spiritual thing. Or religious thing. Spiritual, because the Bible is a spiritual thing. Kailangan natin yung spiritual kasi yan yung magmamaligid sa ating katawan. Kailangan lang natin ito sa ating katawan. Physical body. But you have the spirit. At dinisenyo ka na mamuhay following the spiritual thing, spiritual truth, para mag-manifest sa yung physical na karanasan. Hindi ko pwedeng iwalay.
Now, Jesus came to restore the life na dinisinyo niya para sa bawat isa sa atin. Dinisinyo ang ating katawan, hindi para mag-worry. Kaya pag ang isang tao laging nag-worry, pagkakaroon niya ng acid reflux. Mauulog yan sa high blood o kaya ay diabetes. Bakit? Dahil sa acid na bumubulog. Yan. So, bawat isa sa atin. So, the life that Jesus Christ designed for us, He gave us life na kung saan magtatagumpay ka at maging prosperous. Pangarap mo ba maging prosperous and successful? Sino dito ang pangarap na maging mahirap? Wala, di ba? Pangarapin mo ba na okay lang kahit pain ako? Okay lang kahit maraming hurts? Okay lang kahit maraming hardship? Gusto mo ba yan? Hindi. Bakit? Kasi hindi ka na-disenyo sa ganyan. Hindi ka na-disenyo na maghirap. Hindi ka na-disenyo na makaranas ng pain. Hindi ka na-disenyo na makaranas ng hurts na patuloy na ganyan. Hindi ka na-disenyo para makaranas ng mga negative feelings. Kaya ayaw mo na i-irita ka. Diba? Kasi hindi ka na-disenyo sa ganyan. So, anong gawin mo? Alamin mo kung ano yung batas at tuntunin para hindi mo maranasan ang negatibo. Hindi ka na-disenyo para baguhin yung circumstances mo. Hindi ka rin na-disenyo para baguhin yung ibang tao. Dapat Lord, baguhin mo siya, hindi ikaw ang magbago. Yung mindset mo. Hello? Yung ating isipan, hindi ka tao ang mabaguhin nila para sa akin. Is our mindset. Siguro kung mabago siya, mababago din. No? Si Lord, hindi ka dinisinyo, they control ang ibang tao. Dinisinyo ka, binigyan ka na ng ability, kakayahan to dominate, hindi para sa ibang tao, but for yourself. May kakayahan ka mag-control ng iyong isip. May kakayahan ka mag-control ng iyong emotion. Ayan, may crush ka? May kakayahan ka mag-control yan. Huwag sabihin, hindi, pag na-inlove ka kasi hindi mo na kaya. Hindi yun totoo. Dahil kasi malinan yun ang katotohanan, may galing ka, may kakayahan ka, i-control ang iyong nararamdaman. Hindi din, no? May kakayahan ka i-control ang nasa isip mo. Your environment, yung ibang tao, your circumstances, ay hindi mo makontrol yung ang pangyayari. But, you can control your mind, what you think. You can control ano ang gusto mong tanggapin. So, pag nabagong mindset mo, yung environment mo, mabago. Hello? Kung lahat ay malungkot sa palibot mo, it's up to you kung gusto mo rin malungkot. Pero kung gusto mo maging masaya, it's up to you. So, you have the ability. So, in order that we will experience it, we need ourselves to experience it, we need to understand anong ginawa ni Jesus Christ. Kailangan nating alamin ano yung batas at tuntunin na nilatag ni Jesus Christ para maranasan natin. Because Jesus was, in order that we will experience it, he need to limit himself. Jesus came for our sin. So pumunta dito si Jesus Christ para sa'yo. Para sa iyong kapakanan. Pumunta dito sa earth si Jesus Christ para sa iyong ikabubuti. Para sa ating ikabubuti. Pumunta si Jesus Christ dito para maranasan natin yung buhay na ganap at masisisi. Pumunta si Jesus Christ dito para maranasan natin yung joy, yung kagalakan, yung satisfaction, yung contentment, yung fulfillment. Yung sinasabi nila, pag si Jesus ay nasa puso mo na, I am fulfilled. That's not true. Ito ba yun? Si Jesus Christ, diba? May Jesus sila sa heart at pamakamatan. Why? Because they don't know the design where God created them. Hindi ka dinisinyo para maging marito, pero naging marito ka. Hindi ka dinisinyo para maging kumbaga lawyer, pero plano kasi ng magulang mo. Plano kasi ng iba.
hindi mo plano. So, hindi mo nakita yung disenyo sa'yo, kaya nagsitakot ka. Even though you have Jesus in your. Kasi, may dinisenyo si God para sa iyo. Pumunta dito si Jesus para ipakita sa atin. For His name, for our sake. Para makita natin kung katotohanan. So, tingnan natin. Let's take a closer look at the ways in which the King's Son limited Himself for our sake. Nalimitahan siya. Paano? Naging tao siya kagaya natin. So, meron tayong body, soul, and spirit. So, ang mamumuhay lang sa mundong ito ay yung may mga katawan. Ang mananatili lang dito sa earth ay yung may mga katawan. Now, meron pa bang nakikita ang espiritu? Makikita niyo ba ang espiritu? Hindi, di ba? So, hindi. Pag may gumagalaw, espiritu yun. Pero yung espiritu yun, kung naniniwala ka na napapagalaw dyan, makikita mo ba? Hindi. Bakit? Kasi di sila na-disenyo na mabuhay sa mundo. Sino lang ang na-disenyo na mabuhay sa mundo ito? Yung may mga physical body. Naintindihan? Ikaw may physical body ka, but you have the spirit. So, kaya nakikita natin yung bawat isa, nakakarinig ka, nakakaramdam ka. So, Jesus Christ ay kailangan niya rin ng katawan. Naintindihan nyo? Kaya si Jesus Christ, nagkaroon siya ng katawan na kagaya natin para mabuhay siya dito sa lupa at ipakita sa atin. So, dahil dyan, nalimitahan siya. Bakit siya nalimitahan? Iba-iba. Ayan. Una, limited Himself from glory. Ibig sabihin yung kanyang kapangyarihan, yung kadakilaan. Limit siya. Bakit? Kasi nasa katawang lupa siya. Physical body. So, anong sabi sa verse, iba-ibang verses? Basahin ko na lang tuloy-tuloy. Limited Himself, walang verses na. Okay, so limited Himself to time and space. Ibig sabihin, He cannot be in the same place at the same time. Ibig sabihin, hindi siya pwede nandito sa Puerto Princesa City at nandun din siya sa Manila. Hindi pwede. Bakit? Nasa physical body siya. So, limited lang yung time and space. At, limited din yung time na ibig sabihin 33.5 year lang siya. At natupad niya yung kanyang purpose. Kaya sinasabi niya, I must do the work of my Father that sent me. Next. Limited Himself under law. Dumaan din siya sa batas at tuntunin. Ibig sabihin, ang ating katawan ay may batas na sinusunod. Pag panganak ba sa'yo, malaki ka na agad? Di ba? Dumaan ka sa pagiging or nandun ka sa world ng magulang mo. Dumaan ka sa proseso, batas yun. So si Jesus Christ dumaan din sa ganon. Lumaki din siya sa womb ni Mary. At dumaan din siya sa pagiging infant, childhood. And Jesus grew in stature, in wisdom. Diba? Lumaki din siya kagaya natin. Kasi, He limited Himself under law. Ibig sabihin, siya ay naging tao kagaya natin. So, handa niya yung gawin yun. Bakit? Kasi, kailangan niyang gawin para maibalik sa atin yung buhay na gusto niyang maranasan natin. Sige ba? Paul wrote, ito sabi niya, when the time had fully come, God sent His Son, born of a woman, pinanak siya, born under law, to redeem those under law, that we might receive the full rights of sons. Galatians 4:1-5. So, naipanganak siya na kagaya na sa atin na tao. Doon siya sa magiging infant, batas yan. Kaya wala kang nakikita ang tao na pinanganak na malaki na. Wala ka rin nakikita ang tao pinanganak na matanda na. Lahat ay baby or infant. Kasi yan yung batas. Next. Limited Himself by death. Ito yung pinakamasagap na dinanas ni Jesus. Naranasan niya rin mamatay. See? Jesus Christ. So,
would it please Him to have the Son experience agonizing suffering and death? Bakit kailangan ni Jesus Christ maranasan yun? Bakit? For your sake. Jesus did it for your sake. Naranasan mo yun na handang danasin ni Jesus Christ yung ganong limitasyon. In glory, was limited in glory, in time, under law, and under death. Ito yung pinaka-masagda. So, the author of life had to look into the eyes of him. Kailangan niyang dumaan sa kamatayan. He made it face to face and submitted to it. Ibig sabihin, nagpakumbaba siya, sumunod siya sa batas ng kamatayan. O sumunod siya, nagpailalim siya ng mamatay. Again, it is because he didn't want the earth inhabitants to experience spiritual death as a result of the rebellion, and therefore the king's son willingly died in our place. So sabi rito, ayaw niya na maranasan natin yung spiritual death. Ano yung spiritual death? Yung maiwalay ka sa Diyos. Ayaw niya yun. Kasi, ang taong naiwalay sa Diyos, ang tawag yan ay poor, mahirap. Ang taong naiwalay sa Diyos ay mapupunta sa infierno. Hell. Pag namatay siya, dahil naiwalay siya sa Diyos, sa hell siya dinilita. Kasi hindi siya nakakonect kay God. Hindi nyo? Death means separation. Nahiwalay. So, ayaw ni Lord na mahiwalay ka sa Kanya. Pero si Jesus Christ naman, naranasan niya mahiwalay. That's why He lived to become, namuhay siya, kapag naranasan niya maging mahirap para sa Kanya. Kasi nung time na siya ay namatay, yung sinasabi ko sa inyo, yung last na preach ko na, umiyak si Jesus. Ano umiyak niya? My God, why have you forsaken me? That was the time He was separated from God. That was the time He became human. Bakit? Kasi nahiwalay siya sa Diyos. Ang taong nakahiwalay sa Diyos ay mahirap. Bakit? Being poor means you have no access to the unlimited resource, unlimited source. Ang isang taong walang access sa unlimited source, wala siyang access kay God, ay mahirap. Ano ang sabi ko kanina sa umpisa? Ang access mo ay the moment na maintindihan mo, matuklasan mo ang iyong sa buhay. You have the access to the kingdom. Nakita mo na yun. Pero pag wala, it means wala ka pang relasyon sa Lord, being connected, it means you are poor. Any individual na walang relasyon sa Diyos ay mahirap. Bakit? Hiwala siya sa Diyos. Pero the moment na nagkaroon ka ng relasyon with Jesus Christ, connect sa Kanya, it means you become rich. Pero, hindi mo pa rin mararanasan yun kung hindi mo alam yung access. Yung susi. Hindi nyo? Ang susi, kahit meron kang susi ng kayamanan, for example, binigay sa'yo ng isang mayaman. Ito yung, mayroon siyang isang kwarto dyan. Nagulit ko muna. Lahat ng kailangan mo nandun. Binigay niya sa'yo susi. But it's up for you to discover saan dyan yung susi para mabuksan mo yung kwarto nyo. Hindi nyo? Sa atin ganun din, God has given us the access. God has given us all the resources. But it's up to you to discover the access. The key, ang susi, para yung access mo na yun ay tuloy-tuloy ka may provide. And that access is your purpose. Ang susi na yun ay matuklasan mo yung specific na purpose. Assignment, your work. So yun. Next, kasi ginawa ni Jesus Christ, He allowed Himself to be limited in a physical human body like us, to be limited by the experience of death. Because only another human being could be a viable substitute for humanity. Siya lang yung perfect, wala na iba. Kaya alam na natin yan, namatay siya sa cross. Then, sabi ni Pablo, Paul wrote, the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Romans 6:23.
Jesus had no sin, but He took all our sins on Himself, and that is why He, the perfect man, the second Adam, died. So alam natin yan, for the wages of sin is death. Yung kasalanan natin ay nagpahiwalay sa atin mula sa Diyos, but His gift is eternal life. At yung eternal life na sinasabi, buhay na walang hanggan na sinasabi, ngayon ay mararanasan mo na. Tinanggap mo na ba si Jesus Christ bilang Panginoon tagapagligtas sa buhay mo? Have you accepted Him? Yes. So if you have accepted Him, mayroon ka ng buhay na walang andyan na sa'yo ngayon. Kaya lang, kailangan mong matutunan paano mo maranasan yan kung mayroon ka. Andyan ka na, mayroon na. Lahat na kailangan mo nandyan na. Kailangan mo lang tuklasin yung susi. Di ba ma-unlock? Pero pag mga laro na gano'n, so kailangan mong masagot na dito, maabot dito para ma-unlock. Gano'n din yun sa kaharian ng Diyos. Kailangan mong alamin yung batas at tuntunin para ma-unlock yung susi. Amen. Yes. Kaya sinasabi ko na walang stress, daming tao ayaw maniwala sa akin, sometimes they will laugh at me. Sino ka? Para ganyan talaga? Mas magaling ka pa kay Jesus Christ? Hindi You don't teaching ni Jesus eh. Ang teaching ni Jesus, Lord, di ba? You will find this for your soul. So, ma-unlock, it means I have unlocked the principle. That's why I'm explaining. Some of you were able to unlock, kaya nararanasan mo. Are you willing to unlock those keys? Yes. O, kailangan natin, anong kailangan natin? Kung yun ay sagutin yung mga dapat mong abutin, but in the kingdom of God, kailangan natin alamin yung principle. So, bawat batas na malalaman mo, ma-unlock mo. Bawat natutunan mo, na-unlock na pwede mong maranasan. So, eternal life ay nandiyan na sa'yo. Kailangan mo lang i-unlock yung iba-ibang tuntunin para matutunan. Amen. So, hindi ka lang sasabihin, ligtas ka na, handa ka na, kay barating na si Jesus Christ. Tagal pa, ilang araw pa, hindi natin alam. But, as you continue to unlock those things, nag-i-enjoy ka habang hinihintay ang pagdating ni Jesus Christ. Amen! Amen. Yung tamang paghahanda sa pagdating ni Jesus Christ ay pag-unlock ng bawat susi. No. Are you here? Para hindi mo sabihin na ang saklap ng buhay ng pag-Kristyano. Hindi mo lang na-unlock. It's up to you. Everything has been provided. It's up to you. Depende sa'yo. Depende sa'yo. Interesado ka bang malaman? Then you take time to study so that you will be able to unlock those keys. Amen. So, ginawa na ni Jesus Christ, He did it for our sake. For your sake. Ginawa na yun. Ayan, next. So, God made Him who had no sin to be sin for us, so that in Him we might become the righteousness of God. 2 Corinthians 5:21. Ibig sabihin, naging matuwid ka through Jesus Christ. So, kailangan mo lang matutunan. Now, Jesus was, di ba namatay si Jesus and He resurrected again. So, nalimitahan, saan nalimitahan si Jesus Christ? He was limited in glory, limited in space and time. He was limited under law and death. Ginawa na yun lahat para sa iyo. Amen! Everything has been provided. Everything that you need ay nandyan na. It provided na. Kaya huwag kang magreklamo sa Lord. Lord, bakit ganitong nararanasan ko? Sabi nila, nandyan na sa'yo yung sagot. Lord, bakit ganitong nararanasan ko? Lord, bakit di mo naman ako tinulungan? Andyan na sa'yo yung sagot. Hawak-hawak mo na. Ano lang gawin mo? Tamad ka na. Ano? Tuklasin ang susi. Paano ito? Mahanda. Amen? Yes. Nandiyan na. Ay, huwag ka magtanong na why, Lord. Bakit hanggang ngayon, Lord, wala pa din? Sabi lang ni Jesus Christ, ginawa ko lang lahat, anak. Ginawa ko na. Namatay na ako sa cross. Lahat binigay ko na sa iyo. Pinakita ko na sa inyo. Alamin niyo na lang. Sabi niya, learn from me. Amen? Matutunan lang natin. So kailangan naging clear sa bawat isa sa atin. So sabi niya, for God, so next.
For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Naniwala ka kay Jesus Christ, di ba? Yes. O you have already now the eternal life. O, dyan na sa'yo. Lahat na kailangan mo nandyan na kasi meron ka ng eternal life. All you need, emotional, physical, mental, spiritual, everything na kailangan mo, nandyan na sa'yo. Kasi yun yung package ng eternal life. Meron ka na nun eh. May eternal life ka na. Kailangan mo lang i-unlock. Next, kasi mahal nga ang bawat sa atin. Sabi ni Jesus Christ, I am the good shepherd. I know my sheep and my sheep know me. Just as the Father knows me and I know the Father and I lay down my life for the sheep. Nilay down na yung kanyang buhay. Ibig sabihin, kompleto na. Kaya nung namatay siya sa cross, sabi niya, it is finished. Hindi na natapos yung kanyang mission, but natapos na ibigay niya na nai-restore niya na sa atin yung eternal life. You have now eternal life. Anong ibig sabihin ng buhay na walang hanggan? Lahat na kailangan mo, binigay niya na. Anong gawin mo? Unlock the keys. Paano mo unlock? Alamin ang batas at tuntunin. Saan makikita? Sa salita ng Diyos. Ayaw ng tao basahin yung Bible. Ayaw ng tao pumunta sa church. Hindi priority ang pag-Bible study. Hindi priority ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Pero yung susig nandun. Yung susig nandyan. Andyan lahat. Sabi ni Jesus Christ. The blessing. Sabi nila, ito matandaan natin. Si God, namatay siya para sa atin, di ba? So, because He is the good shepherd. Mabuting pastol. His death was the demonstration of pure love for us. Ginawa niya ng lahat eh. Nandiyan ang lahat eh. So, what kind of life are you living now? Ano ang klase ng buhay na mayroon tayo? Nararanasan mo na ba yung buhay na walang hanggan? Na binigay ni Jesus? Kasi sabi niya, for God so loved the world, di ba? And He laid down His life for us. Are you living for survival? Namumuhay ka ba dahil gusto mong kumita? Gusto mong magkapera? Gusto mong magkaroon ng bahay? Nag-aaral ka para mabot mo yung pangarap mo? Or do you take time to understand that life that He wanted us? The life that you wanted, that He wanted you to do. Pinag-aaralan mo ba? Tinatanong mo ba sa Lord? Na Lord, anong klaseng buhay ang gusto mo para sa akin? Meron siyang buhay. Hindi tinahanda para sa iyo. That is the eternal life. Nandana. Para sa bawat isa sa atin. Since He is the one who designed us, siya ang nag-disenyo sa atin. Siya yung nakakaalam. At kung magka-problema ka, kanino ka dapat lalapit? Kanino ka lalapit? Sa Creator. Di ba pag nagka-problema ng cellphone mo, saan ka pumunta dun sa mga nag-aayos? Now, pag may problema tayo, kanino tayo lalapit sa ating Creator, because He is the only one who can fix it. Paano? Paano ka lalapit kay God? Hindi ka naman niya maririnig. Hindi mo naman siya maririnig. You go to the Word of God. Ano bang sinasabi? Yun yung mga batas at tuntunin. So that's very important. So, He is the only one who designed us. God is the one who designed us. Kaya siya yung manufacturer natin. Siya yung ating creator. Kaya pag nagka-problema tayo, yung guarantee, yung warranty is lifetime. Amen? Yes, that's right. Kanino ka lalapit? Sa Kanya walang bayad. He fix us. Walang bayad. Kasi may warranty. He has the solution to all our problems. Lahat ng problema na nararanasan mo, may solution siya. Ano yun? Batas at tuntunin. Ano yung principle? Dapat natin matutunan. Yung struggles natin, yung hardship natin, yung any challenges you encounter, unpleasant circumstances, sa may problema ka sa pamilya mo, may sinasagutan si God. May problema ka sa gusto mong mangyari sa buhay mo, may sagutan si God. May problema ka sa kaibigan mo, may sagutan. Lahat ng problema, He has the solution. Ngayon, walang pumunta sa church dahil, ay, dito ako kasi nag-enjoy ako dito. Ay, sali ako sa kanila kasi nag-enjoy ako dito. No, huwag lang natin. Dahil,
Ang buhay, hindi ganyan. Ang buhay ay punong-puno ng batas at tuntunin. We were designed to live according to laws and principles. Yung eternal life na binigay sa atin ni Jesus Christ, at He did it for our sake. He made Himself unlimited para tayo ay makaranas ng ganung buhay, yung eternal life. Para makita mo, sabi ko kanina, ulitin ko, ay may batas at tuntunin. God designed us to live according to laws and principles. So yung eternal life, lahat na kailangan mo nandiyan na. Eh pag may problema, pag hindi maganda yung nangyayari, ano gawin mo? You go back to the Creator. And that is a principle. Principle in God. And that is a law. So, since He's the one who designed us, mayroon siyang solusyon sa lahat ng ating problema. He has all the solutions, the struggles, the hardships, the unpleasant circumstances, any challenges in life. Problema sa sarili mo, problema sa anak mo, problema sa pamilya mo, problema sa kaibigan mo, problema sa trabaho mo, problema sa gusto mo mangyari, any problem. He has the solutions. Amen. You unlock the laws and principles. Ano sabi niya sa Matthew 11:28 to 30? Come to me, all of you who are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your soul. For my yoke is easy and my burden is light. So, hindi mahirap ang sumunod kay Jesus Christ pag alam mo yung batas at tuntunin. It's natural. Next. Proverbs 10:22. Ito tandaan nyo. Sabi nila, the more na magpapala ka, the more daw ng stress. That's not true. Ang sabi Proverbs 10:22, let's read together. The blessing of the Lord makes one rich, and He adds no sorrow with it. Yung pagpapala ni God ay gagawin kang mayaman na walang kaakibat na stress or bigat. Wala siyang kaakibat. Dahil yan ang pagkanisinyo sa bawat isa sa atin. So, He came for our sake. He came as human being. He died so that we experience that life He planned for us, the eternal life. He came so that you will become what He wanted you to be. Naging limited siya, pumunta dito siya sa earth para maging ganun ka o na-distingue niya sa'yo. He came so that He can do what He wanted us to do. He came so that we can do para magawa natin kung ano yung gusto niya gawin natin. He came so that we will enjoy the life that He designed for us. Pumunta siya rito para ma-enjoy natin yung buhay na pinagkatiwala niya sa bawat isa sa atin. He came that so that we will experience at satisfied, so we will be satisfied, contented, and fulfilled. And what's your decision now? Last, what's your decision? Are you willing to live that you wanted to do? Gusto niyo bang mabuhay? Ayaw sa gusto niyong buhay na tinising niyo sa'yo? Next, what should you do? So, anong gagawin mo ngayon? And lastly, learn from Him by committing yourself to study the life of God. And that is through the laws and principles from the Bible. Study the Bible, you have the Bible study, you attend a church like this, so that you will para matutunan ka. Going to church is not a religious activity. Going to church is para magdala yung pakiramdam mo. Going to church ay hindi para pagpalain ka. You come to church so that you will learn to unlock the laws and principles so that you will experience the eternal life. Para mamuhay ka dito sa lupa na parang nasa let us pray. Thank you, Lord. Father, thank you so much for